Hello everyone, kamusta po kayong lahat? Merry Christmas po sa mga kapatid kong Christians. Kamusta po kayo? Naway lahat po kayo ay naging masaya, no? Congrats po sa mga nakalusot sa mga gastusin, sa mga ipon. Ako, alam nyo, nasa mall kami nung actually mga ilang araw kasi lagi naman talaga ako nasa labas bukod sa pag-grocery. Nagulat ako, no? Grabe, ang daming tao. Sabi ko, sana lang hindi nila ubusin yung pera nila sa New Year. Ano, 'di ba? Hindi na sila yung kumbaga yung isang handaan ay hahatiin sa December at yung New Year. Medyo nalulungkot ako yung iba nagtatakbuhan sa mga appliances, sa mga alam mo yun, yung mga cellphone. Sabi ko kung alam lang ninyo, 'di ba? So, kung iba siguro may extra budget sila, mayaman sila, well that's good. Pero yung iba kasi na talagang said lang, sapat lang, 'di ba? Kasi ang worry ko po kasi kapag New Year wala kayong pera. Okay? So, maraming salamat din po sa mga client ko na nag-money spell, nagpa-love spell itong December. Huwag kayong mag-alala, kahit naman gumasto kayo, money back naman yan. Malakas po ang money spell natin. So, marami na pong nagpapatunay dyan, ano? Talagang nakakapera sila, sobra-sobra pa. Okay, so good luck, ano, sa gusto pang sumama sa money spell. Pwedeng-pwede pa po. Ang last call po namin is, itong December na to, pwede pa naman kayong humabol. Okay? Okay, sige po, maraming salamat. Tingnan muna natin yung energy ng person ninyo. Kamusta kayong lahat? Lahat ba kayo ay naging masaya? Kasama nyo ba yung person ninyo? Yung iba naman, kung hindi, okay lang yon. Anyway, paigo sa haya. Okay, maganda po ito pangtanggal malas sa lahat. Pwede rin po natin ilagay ito sa likod ng ating kwarto, bahay, para hindi po tayo pasukin ng malas. Okay, mag-avail na po kayo nito. Pwede po kayong pumunta dito sa akin, paliguan ko kayo para tanggalin yung malas na yan. Kung ayaw nyo po, okay lang naman, kayong gagawa. Pwede naman po ito sa i-spray nyo po sa kwarto ninyo para magkakapatid din po yan mga yan. Basta ang ano nila po dyan sa'yo ay makatulong. Tutulungan kanila. Si money oil naman ay mabilis para makapera ka, hatakin yung swerte sa'yo, at may power silang pangbukas ng swerte, swerte ng pintuan. Okay? So, yung mga may sakit, pwede rin po ito itry nyo. Yan. So, sige po. Tingnan natin yung inyong person. Ano, kamusta na siya? Oh, bakit Seven of Swords? Ang dami niyang takot. Ang daming, takot siyang masaktan ka eh. Okay? Takot siya kasi dala-dala niya yung parang kalokohan niya dati. Or meron siyang konsensya na nakakapagkwento ata to or nalalaman mo. Possible, may nalalaman ka sa mga kakulitan niya. May mga ginagawa pa rin siya, ano? Yan. So, High Priestess. 'Di ba? Nagwo-worry siya sa iyo. Gusto makipagbalikan. Okay. Yung iba po sa inyo talaga magkasama. Yung iba naman ay magkalayo. Long distance relationship possible. Lumabas dito na parang ang hirap ng pinagdaanan ninyo eh. Okay? So, nakikita ko parang ikaw yung hiningi niya sa Diyos. High Priestess eh. Tsaka Two of Wands. Ikaw yung prinay niya, pinagbigyan naman siya ng Diyos, ganun siya kalakas, 'di ba? Parang answer prayer siya nang dumating ka sa buhay niya. Okay? Naging maswerte siya. Bukod doon, ano? Ikaw yung parang simula nang dumating ka sa buhay niya, nagkaroon na siya ng lisigla, nakaramdam na siya ng saya, swerte. Possible. Naging okay ang pagsasama ninyo. Okay? Ang saya-saya ninyo. Sa nasisense ko. Pero may nasisense ako dito, meron kayong kadil na parang may past trauma. Okay? Takot maloko or ewan. Page of Cups. Okay? Siguro past trauma siya sa kanyang girlfriend.
boyfriend, niloko, ganon. Basta meron po itong past trauma na takot siyang mangyari ulit. Okay? At parang nadadamay ka naman sa kanya. Okay, so the Magician. Meron tayong Four of Pentacles. Oh. Ano to? Oh my God. Isang masayang pamilya na nasira na one. Yun. Biglang nagbago yung person ninyo. Ito yung lumalabas ha. Ito yung lumalabas na energy nyo ngayon na parang may nakialam sa inyo, may nainggit, family, or hindi ka boto sa kanila, or hindi ka boto nila, yung family mo hindi rin. Parang may involved na sitwasyon sa family. Okay? Paulit-ulit yung scenario, you're in pain. Although ikaw din, meron kang past trauma. Pinaghirapan mo kung ano ka ngayon. And believe me, believe ako sa'yo kasi nalampasan mo yung mga past trauma na ito. At nakikita yun ng person mo. Pinalampasan ninyo actually. Okay, so parang malapit yung tao, malapit yung something, malapit or kakilala mo na may galit sa'yo or naiinis, inggit, yan. Kasi okay kayong as a couple eh. Okay, tingnan natin. Nakaranas din kayo ng marangyang buhay. Matalino to eh. Marunong sa communications yung person mo. Marunong makipag-usap sa tao. Okay. Actually, talagang blessed ka na lumalabas dito para sa kanya. Marunong ka talaga. Madiskarte ka din. So, ikaw yung parang nagdala ng blessing sa kanya. Ayan, thankful din siya sa'yo. So, hindi niya nga talaga alam kung bakit anong nangyari sa inyo. Well, sorry ha, yung iba talaga sa inyo parang mini-spell ng tao or something, may galit, may inggit. Gustong bumagsak yung person mo or ikaw, gusto nilang pabagsakin. Yan. Pero believe me, wala silang magagawa. Kung napakialaman nila ang relasyon ninyong dalawa, hindi pa rin sila mananalo. Nasa sayo pa rin ang huling halakhak. Okay? Kasi kung may third party ito, kung nakuha ito ng third party, ikaw yung iniisip pa rin ng person mo. Totoo po ito. Nasa isip ka niya. Gusto niya makipag-ayos, paano kanya aayusin, pinagpaplanuhan niya kung paano kayo maayos. Ayan, so meron kayong barangay, court, or anuman desisyon. Hindi naman tong totaling malala. Okay? Kung meron kang divorce or something na linalakad, yan. So, I think may possible na mangyayari. Okay? Yeah. Tingnan muna natin. So, gulong-gulo, gulong-gulo yung isip niya, gusto kanyang tawagan, gusto kanyang kausapin, ini-stalk kanya, meron siyang fake account na ginagamit para ma-stalk kanya. Okay? Hindi ko alam kung anong account to, pero meron eh. Meron ako nakikita para gusto niya talagang umuwi sa'yo eh. Ikaw yung gusto niya makasama. Ikaw yung, alam yun, nagdala ng lahat ng memories na naalala niya. Well, kung hindi pa naman kayo hiwalay ng person na yan, maaaring may lamat nga lang talaga. Nagkaroon siya ng third party or may kasalanan siya sa'yo. Actually, nandun yung guilt. Okay? Nakokonsensya siya kung bakit nandiyan siya sa posisyon ngayon. Samantalang lahat ikaw binibigay mo, naging okay ang buhay niya sa'yo. Okay, samantalang itong bago na ito, kung sino man ang third party na ito, puro stress, puro problema binibigay sa kanya. Okay? So, parang hindi niya nakikitaan na kung may future ba siya dito. So, parang, I think, ikaw yung mas pabor sa kanya. Okay? Wow, parang siya pa yung may karapatang pumili. Okay. Anyway, yan ang energy ng person mo ngayon. Tingnan natin yung sayo naman. Hindi ko alam kung magka-connect kayo ha. Tingnan natin. Alam nyo naman na general reading ito, marami pa rin na maraming energies dito. Na
nakasama. Okay, tingnan muna natin. Huwag tayong relax lang kayo. Hindi porket na narinig nyo na may spell na lahat kayo may spell. Hindi po yung ganon. Tingnan muna natin. Well, kung resonate talaga kayo, maaring talagang resonate kayo. May dahilan kung bakit narinig ninyo yung reading na yan. Calling yan sa inyo. Kung talagang makasure, kung gusto nyo talagang makasure, magpa-reading po kayo. May nakita ako, may nag-i-stalk sa yung tao. May bigla akong nakita. Yes. Okay, tingnan muna natin kung totoo ito. Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading. Yung mga magulang po nila na may sakit, yung mga anak nila, pagalingin niyo po, Lord. Parang awan niyo na po. Ako po yung nakikiusap sa inyo. Nilalapit ko po itong tao na ito, Lord. Parang awan niyo na po. Bigyan niyo na po sila ng magandang, kumbaga, pang pa-Christmas niyo po sa kanila or pang New Year niyo po. Pagalingin niyo po ang mga taong may sakit lalo na ngayon. Bigyan niyo po sila ng swerte, Lord. Parang awan niyo na. Oops. Yan. Gusto yan lumabas. The star. Okay. Way back nung deeply broken hearted ka. Paano ko ba explain? Yung brutally broken ka, alalahanin mo na yung araw na yon, bigla kang nagdasal na, Lord, bigyan niyo po ako ng taong magmamahal sa akin. Diba? Hiniling niyo yon. Huwag niyo yung kalimutan. Answer prayer pala kayo eh. Kaya dumating yung tao na yun sa buhay mo. Okay? So, kung hindi po ito, it could be paparating ito. Meron kang hindi inaasahan na mangyayari itong bagay na ito. At sa tingin ko, ikakatuwa mo ito. Okay? Ikakatuwa mo to. Magiging fair ang sitwasyon sa'yo. Ayan, oh. Wow. Meron kang unexpected din na mangyayari talaga. Celebrations, kumbaga, grabe yung mo yung pinagdaanan mo din eh. Grabe oh, kulang na lang malulunod ka na at mamamatay ka na. Sakit nito. Masaya ako para sa'yo na nakawala ka doon sa bagay na yon. Okay? Natulungan mo yung sarili mong makawala dyan sa kalungkutan na yan. Masaya ako para sa'yo. May 9 of Cups ka daw. Bigla ka magse-celebrate, magsasaya, magtatagumpay. May victory po kayo. Congratulations. Meron lang po dito na parang sabi ko nga, may sakit. Okay? May gagastusin kayo. Siguro mga ubos-sipon lang yan. Okay lang yon. Huwag kayong mag-alala. Mild lang po yan. Okay? Or meron po kayong gustong ibigay sa pamilya mo na matutuwa sila. Okay? Ikakatuwa po nila ito at gustong-gusto niyo mo ito. Kahit gagasto ka man, para sa kanila po yan. Bukas o makalawa or this week, meron pong taong bibisita sa'yo. Or kung hindi po ito tao, isang malaking swerteng kakatok sa pintuan mo or tatawag sa'yo. Ang ganda naman ito. Climb this reading, mga mahal ko. Ang ganda ng reading ninyo, wala po ako masabi. May travel din po ako nakikita. Okay? Siguro mga 1 week from now or tomorrow, pwede rin. Pwede rin sa January. Wala ba kayo sa pamamahay ninyo? Anyway, kung wala po kayo sa inyong pamamahay na mag-New Year kayo, huwag nyo pong hayaan walang ilaw ang mga bahay ninyo. Even board po yan, boarding room, flat, ano bang tawag nyo, condo, hindi kayo taga doon, uwi kayo sa probinsya ninyo, wag na wag nyong hahayaan na walang ilaw po ang bahay ninyo kahit CR. Kung aalis po kayo, hindi po kayo mag-New Year doon. Naintindihan? Especially po yung mga aso pusa ninyo, yung mga manok ninyo, parang awa nyo na po. Wag nyo po silang iwan ng walang tao.
May nakikita ako kapag may mga alaga nakakalimutan ng hindi pa kainin. Huwag naman po tayong ganon. Please lang, lalo na yung mga manok, minsan hindi po natin napapansin, nasa kulungan lang sila, tahimik lang ang mga yan, nag-iingay lang. Magpasalamat po tayo sa mga manok na yan kasi sila po yung nagigising sa atin. May nakikita ako dito, may nag-aalagang manok, pinapabayaan lang. Huwag naman po sanang ganon. Lahat po ng hayop, ituring po natin yan na at parang tao, anak natin. Okay? Wala pong nakakahiya ng ganun. So what? Kung ang sabihin nila baliw ka, wala pong masama doon. Ang lahat ng kabutihang ginagawa mo sa hayop ay nakalista po yan sa ginawa mo doon sa kabilang buhay. At alam mo ba, nagtatayo ka ng mansyon mo sa kabilang buhay sa ginagawa mo kabutihan? Especially po yung mga pusa, kung alis po kayo, kung ikukulong nyo po yan, make sure nyo po na safe po sila. Ako nagkukulong ako, pero may araw po silang at may oras po silang lumalabas. Kasi po, kailangan po din ikulong kasi magkaiba po silang pamilya. Okay? Pero halimbawa, ito hapon isang pamilya lalabas ito. Ito sa umaga lalabas isang pamilya. Ganon po sila. Okay? So, may exercise po sila daily para sa kanilang katawan. Yung mga aso po natin, wag mo naman po nating hayaan na nakababad sa ulan, nakababad sa araw. Parang awan nyo na po, ha? Wag nyo pong gawin yan sa mga alaga nyo. Yung mga pagkain nila, nilalangaw na, i-check po natin. Please lang, irespeto po natin sila. Hindi lang po sila makapagsalita. Yung mga baby, alam ko may postpartum ang mga bagong panganak. Please lang, wag nyo po kayong magpadala sa mga sakit ninyo. Focus po kayo sa mga bata. Every 3 hours, 4 hours ang pagpalit ng diaper. Kung malakas pong uminom ng milk yung baby mo, mashallah, 2 hours po yan ang diaper. Tatanggalin nyo po yan kaagad. Iwas-iwasan po natin mag-diaper rash. Kasi, ingatan niyo po ang baby kasi may angels po sila. Bawal pong paluin, bawal pong anuhin. May angels po sila. At kung may postpartum ka, magdasal ka kay Lord na sana ay, alam kong pagod ka, puyat, naiinis ka na minsan. Okay? Lakasan mo lang yung loob mo, nakakayanin mo yan. Okay? Please lang. Pwede po naman tayong sumigaw, pero wag nating saktan ng mga bata. Okay? Nakakaawa po sila. Lakasan po natin ang ating lakas ng loob, awa, pagmamahal sa ating mga anak at mga hayop din. Okay? Sa mga kapaligiran ninyo, mag-spread tayo ng love. Okay? Anyway, wala lang, may nakita lang ako, bigla may naggaganon. Gusto ko lang kayong i-remind, i-check nyo po. Kahit po hindi po ako nagyayabang kahit po aso ng mga kapitbahay ko, pinapakain ko po dito. Kasi hindi naman po yun ikakahirap ko para magpakain ng ganon. 'Di ba? Kayo, gawin nyo po yun. Kung may makita kayo, aso at pusa sa labas, magbigay po kayo kahit makonte-konte, kahit maliit lang bagay, okay? Yon. So, malay mo pag ginawa mo yan, 'di ba? Diyos mismo ang gagawa ng paraan, blessing in disguise ang gagawin niya sa iyo, 'di ba? At wag po kayong magsipa ng pusa kapag pupunta po sila sa inyo. Bibisitahin niya po nila po kayo. Isang magandang swerte po ang paparating pag ganon, okay? So, may lakad, may travel, okay? Tandaan, yung mga alaga niyo, wag niyo kalimutan, ha? Yung ilaw, wag iwan siguro yung Christmas light, pwede nyo patayin kasi baka masunog. So, yung ilaw po talaga ay, kung gusto nyo naman na safe naman siguro yung mga mamahalin na bulb na ewan, kayong nakakaalam. Siguro naman, hindi naman po yan mag-overheat kung wala kayo, okay? Kahit isa lang o isang ilaw sa CR, imposible naman na masisira yun agad-agad. Okay? So, may biglang travel, baka nga itong New Year na ito magta-travel kayo. Okay, sige, ano yung blessings na paparating? Actually, talagang blessings na to eh. Okay. Alam ko naman po na kaya ka andito. Ano yung expect namin sa 2024? Ilang araw na lang, magtatapos na. O yung mga investment dyan, huwag nyo kalimutan yung zodiac sign ninyo, nakita nyo na ba doon? So, alam nyo na kung sino yung dapat mag-invest o hindi. Okay, sumunod kayo, dapat mag-ipon na. Oh. Wow. Ang ganda talaga.
Okay? Unexpected blessings din ang sumagot sa inyo. Okay? So, good luck sa inyo mga mahal ko. Ito po ang aking Facebook account. Mag-message lang po kayo dito kung gusto nyo. Open po ako. Wala pong holiday sa amin. Okay? Open na open po ako. Sa ano lang po, New Year lang po ang wala ako. Okay? Pero pwede po kayong mag-schedule sa atin. Miley Taro po, ito po ang aking oy, nako, nakita ko naman yung papa ko. August 3, 800-06 po. Okay? So, yung react. So, June 4, yung cover, 494. Yan po ang aking Facebook account. Wala po kayong i-message kundi ito. Wag po kayong mag-message dito. Any account, wag po. Dito lang sa Messenger ni Miley Tarot. Meron po akong 3 account. Hindi ko po ginagamit yon. Ito lang talaga. Viber, wag nyo akong i-message. Wag nyo akong i-email. Number, wag nyo akong i-email. Facebook only. Even page, hindi ko po pinapansin ng mga tao doon. Dito po ako nakabantay. Kaya yung iba nagtatanong, bakit hindi ko daw sila replyan? Bobo ka, nandun ka sa kabila. Kaya ganon. Okay? Sige po, bye-bye and maraming salamat. Anyway, masaya po ako ngayon. Ang dami natin success story. Tsaka na lang po kung may oras ako, ikukwento ko sa inyo kung ano yung mga natulungan natin. Especially po yung mga asawa nila nakauwi na, magkasama sila sa Christmas. Alam nyo, ang dami kong binasa kahapon. Alam, yung biglang umuwi yung mga asawa nila, magkasama sila sa Christmas. Ang saya-saya talaga nila. Hi, thank you Lord talaga. Buong pamilya nila, nakabuo na naman tayo ng maraming at masayang pamilya, okay? Even kahit magjowa lang po kayo, okay? So, kung gusto nyo po kayong matulungan, lumapit lang po kayo at kailangan po talaga magpa-reading mo po kayo muna, okay? Para naman malaman ninyo kung ano yung 2024 ninyo or ready po kayo sa 2024. So, kung nagdududa ka sa person mo, kung sa tingin mo may something sa kanya, mas maganda po mag-undergo po kayo sa reading. Bye-bye po, Miley Cyrus. Miley Taro, muli po Miley Taro. Ingat po kayo and Merry Christmas po sa lahat. Inshallah lahat po kayo ay naway itong blessings na bibigay po sa inyo itong buwan na ito or itong taon na ito ibibigay po sa inyo mapa next year. Ingat po kayo, Lord. Pagbigyan nyo na po sila. Bigyan nyo po kami ng isang malaking himalang blessings. Bye-bye po.